Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po pala yung pag-harvest po ng pinya ko. Pangalawa po itong harvest kasi hindi po na ubos nung unang harvest. At hindi rin po ako nakabidyo nung nakaraang harvest kasi grabe po yung ulan. Bukod po sa ulan, mayroon pa rin pong hangin. Ito po kasing nataniman ng pinya ko, ito po yung part sa lupa namin na medyo mataas. So malakas po dito yung hangin nung nakaraan na malakas din po yung ulan kaya mahirap po mag-video, di po ako naka-video. Bali ito po pala yung hinarbisan po nung unang harvest. Ayan, ganyan po siya kalawak. Halos ano po siya, siguro 1/4 po nung part nung pinyahan ko. Bali ito po yung unang harvest niya. Ayan, yung mga hinog po yung pinili. Ito naman po yung pangalawang harvest. Bali ang nakakuha po pala sa akin ay hindi po yung DE. Nag-decide po ako na hindi ibigay sa DA kasi sinasabi nila next week aanihin. Pagdating po ng next week na naman hanggang po sa inabot po yung pinya ko ng Pasko, hindi po siya na-harvest. So ang sabi po nila sa akin, pagkabagong taon daw po yung harvest. So nag-decide na po ako na hindi na ibigay sa kanila kasi marami na pong nasisira doon sa mga bunga ng pinya at pinagangkain po ng mga ibon. Ito po yung mga na-picturean ko bago po ako magpa-harvest po nung unang harvest. Ganito po, nasayang po yung pinya ko dahil po kakahintay ko po para ma-harvest po ng DA kasi medyo mahal po yung DA magbili ng pinya. So ganito po yung mga nasira, halos nasa 2,000 pong mahigit na piraso yung nasira. Itong part po na ito hindi po gaanong halata na hinog na yung pinya kasi sa sobrang lakas po ng ulan, ang dilim po ng panahon, kaya yung pinya po ay di po gaanong halatang hinog. Kaya kung mapapansin nyo po yung nag-harvest ay nakasuot po ng kaputi. Pero nung nakaraan pong harvest, inuna po talaga nila, pinili po nila yung mga dilaw ng pinya. Kaya po ngayon halos green po yung iba. Sa mga nagtatanong po pala kung magkano po yung price ng pinya. Ang price po ng pinya kapag sa DE mo po bibenta, yung jumbo po ay sa ngayon po ay 28 pesos. Tapos yung sumunod pong size doon ay 25 pesos. Tapos 20 pesos. Yung pinakamaliit po ay 15 pesos. Pagka sa buyer naman po, dalawang price lang. Sa ngayon po ang naglalakad pong price dito sa amin ay yung pinakamaliit po ay 3 pesos. Tapos po yung pinakamalaki ay 15 pesos. Mayroon po yung hangganan. Ang 3 pesos po may hangganan po yan kung gaano po kalaki yung 3 pesos. At yung 15 pesos po mayroon din po siyang hangganan kung gaano po kalaki ang sakop ng 15 pesos. Ganun po yung bintahan dito. Pero depende po pagka maganda po yung pinya mo, nagkakaroon din po ng bintahan na tinatawag pong simber. Ang simber pong sinasabi ko ay yung nakatayo pa po yung pinya mo, hindi pa po sila nag-harvest. Nag-uusap po kayo kung magkano. Ngayon po kung magkasundo kayo sa presyo, magbabayar na po kayo. Yun po yung simber, sa kanya na po yung pinya. Yung bunga lang. Pero mapagod din po yung ganun kasi nakatayo pa po yung pinya mo, kailangan mo po magbilang ng malaki at maliit para makapresyo ka ng maayos at hindi ka malulugi. Maganda po kung ang DA po yung makakakuha ng pinya mo kasi bukod po sa mahal, apat na presyo po yung magiging presyo po ng pinya mo. Kaya lang po kung halimbawa po ay nagkakaroon po sila ng problema sa pag-deliver sa mga tao, apektado rin po yung pinya mo kasi kailangan mo pong ihintay sa kanila. Tapos pag nasubrahan na po sa hinog, yung pinya nyo ay hindi na po kinukuha yung sobra na sa hinog. So naiiwan din po yun. Tapos po yung pinakamaliit na pinya, yung bababa po sa 500 grams, hindi na po yun nakukuha. Ang kumukuha na po nun ay yung buyer, minsan po yung co-op, or ikaw na lang po yung magdi-deliver kung saan mo po siya pwedeng ibinta. Pero ngayong 2024 lang po yan nag-start na magbili. So sabi po nila ngayong 2025 baka maging maayos yung pagbili nila kasi hindi pa po nila na ma-maximize po ng maayos yung mga nagtatanim po ng pinya dito. Kasi ngayon pong taon halos sabay-sabay po pabunga, sabay-sabay po nag-harvest yung mga tao. Kasi ang target po kasi ng tao ngayon, ang target po ng mga magtatanim ay
laging December po, mula po September hanggang December kasi mabenta po yung pinya. At medyo tumataas po yung presyo compare po sa regular pong mga buwan. So ngayon po nagkasabay-sabay po kaya mas inuna din po nung DA yung malapit po sa kanila at hirap din po sila sa tracking lalong-lalo na po ngayon na sobrang ulan. At ang kumukuha din po sa kanilang company ay iisa pa lang po sa ngayon. So sabi po nila sa susunod po na ngayong taon na 2025 ay madadagdagan po yung kukuha sa kanila ng pinya. So dadami rin po yung makukuha nilang mga produkto po ng magtatanim. Kagandahan din po sana sa DA pagka ikaw po ay registered. Nakakakuha ka po ng fertilizer, nakakakuha ka po ng mga pesticide, yung sa damo, yung mga ginagamit po na para sa pinya, medyo mababa po yung presyo or minsan po yung iba libre. Pero kahit po nakaka-avail ka po ng mga ganito, hindi mo po sigurado kung pagbunga po, pag-harvestin na po yung pinya mo ay di ka po makakasiguro na DE po talaga yung makakakuha. Kasi po ako po ay lagi po akong nakaka-attend sa pa-meeting nila, sa pa-seminar. Nasa cluster din po ako nila pero hindi po nakuha yung pinya ko. Pero okay lang po yun, nabili naman ng maayos yung pinya ko. Sinasabi ko lang po dito sa video na to na ganito po yung naging karanasan ko. In case po mangyari po sa inyo ay makapag-decide po kayo kaagad, hindi na po kayo maghihintay, at least wala pong masasayang sa pinya nyo. Kasi kung ako po ay nakapag-decide kaagad na ibenta ko na sa iba, di sana po ay hindi po ako na sayangan ng ganyan karaming pinya. Kasi sabi po nila pagka nagbenta po ako sa iba tapos na tinurukan ng gamot yung pinya ko ay mawawala daw po ako sa cluster. Pero yung pinya ko po sa ngayon ay hindi po siya naturukan kasi naghinog na po siya sa puno. Yun nga po yung paghihintay ko. Kaya naghinog na po siya sa puno. Ang nagkuha po sa akin ay hindi na po siya nagturok ng pangpahinog kasi talagang naghinog na po yung pinya ko bago po nila na-harvest. So sana next time kung hindi sana nila kayang kunin, makasabi sana sila ng maaga para makapag-decide yung may-ari para hindi naman nasasayang. Kasi kung halimbawa naman po ay naghahangad ka nga ng mataas ang kita tapos sa kakahintay mo ay so sa halip na tataas yung income mo, bababa dahil sa mga nasisirang pinya. Kasi ang pinya po, alam po ng ibon kung ito po ay hubal na or malapit ng mahinog. Tinutuka na po nila. So pagka yan po ay may butas na, yan po ay reject na po yan. So yan po ay hindi na isasama sa pagbili. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede pong kayong mag-comment or mag-message po sa akin. Maraming salamat pong muli. God bless.